Good morning everyone! Panibagong araw at day 3 na namin dito sa Bangkok, Thailand. At hindi mo kompleto ang Bangkok, Thailand mo kung hindi mo ma-feel ang pagiging local dito. At dahil mukha tayong Thai, so itatry natin yung mga karinderya feel nila dito. Let's go guys! At parang very wrong yung ginawa namin. Ay aba, napakalayo po at wala pa akong makikitang karinderya. Pinas yarn! And finally, nakakita na rin kami ng karinderya. Local food dito around lang sa Pratunam area. And dito po ay napakasarap ng pagkain at parang karinderya talaga siya dahil pipili ka lang at tuturo ka. Actually, pinapasok niya ako sa loob ng karinderya niya at gusto niya ako ang pumili kung ano yung gusto ko dahil hindi rin kami magkakaintindihan. Meron siyang English pero word by word, pero bukod pa dyan ay napaka-hospitable ni Mami. Si Mami po ay kumbaga mafe-feel mo na nasa bahay ka lang kasi the way siya mag-serve, tapos ina-ask niya sa akin kung kaya ko bang balatan yun. Ang isda po dito na tilapia ay sikat dito sa Thailand. Maprito man, mainihaw, o mapatuyo. At isa sa mga pinili ko na pagkain ay ang tilapia. Dahil yun lang naman ang kilala ko. At isa pa yung chicken curry nila, pero hindi masyadong nagustuhan ng husband ko dahil sa curry nga. At ibang lasa sa lasa ng Pilipinas. At ito na nga na-serve na nila. Akin ay pritong isda na tilapia at chicken at sa kanya naman ay chicken curry. Kala ko nagustuhan niya pero napapansin ko tinatabi niya lahat ng chicken at ang dami din palang sili. At ayun na nga at naghahanap ako ng sausawan. Dahil usually sa atin ay gumagamit tayo ng soy sauce at saka suka. Ayun at inamoy-amoy ko pa yung pala fish sauce. Hindi ko naman pala napansin na meron palang suka dyan sa gilid ko. At pagkatapos nga namin kumain doon, ay dumiretso agad kami dito sa sikat na tea. At kung makikita nyo, ang inabot ni ate ay green. At ang in-order ko naman is yung pure na tea. At sabay-sabay namin titikman to na para kaming bagong kasal. At dahil natikman na namin ang aming flavor na in-order, at sinasabi nga niya sa akin na mas masarap daw yung sa akin. Kaya sabi ko, sige magpalit tayo at gusto ko rin matikman yung sayo. At magtikiman tayo. At yun nga, pagkatapos naming mananghalian ay agad na kaming umalis at iikot lang kami saglit at babalik na kami sa hotel. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung baga mag-room tour tayo sa hotel namin. At ayan, kung makikita nyo ay parang Pilipinas din. Meron nagtitinda sa gilid, yung mga pagkain sa umaga. Usually sa umaga talaga guys, marami talagang nagtitinda dito. Kasi ang open pa ng mga office nila dito is 9 or 10. So pag mag-open na yung office is aalis na sila dyan at babalik na ulit sila paggabi. Ito nga si ate at ayaw magpa-video. Nagtatanong kami kung magkano dahil gusto namin bumili.
Yun nga pala guys, ay tilapia din yan na inihaw. Hindi ko maintindihan kung bakit maraming asin. Tip ko pala sa inyo guys, bukod sa Platinum Mall na pinuntahan namin at kinainan namin nung day 1 tsaka day 2, kung gusto nyo makatipid, around po sa place nyo at nagbubukas po yan sila umaga-gabi. And welcome to Sweet Home Guest Home Oyo Hotel. At ito na nga at akit na kami dahil nakapamili na rin kami ng kakainin namin mamayang gabi. At ito, meron kaming card which is itatap namin para ma-open namin or ma-access namin yung door. At bukod pa dyan, pagpasok doon is yung card din na yun ay gagamitin ding pang-tap doon sa kwarto namin. Kung hindi naman kayo maarte is yung pipiliin nyo naman yung mga pang-typical lang na Pilipino na makatulog lang tayo at makapamasyal dito is okay na. So, tadan! This is our room. Very mess. At dahil sayang ang oras, ay agad-agad na kami pumunta dito sa night market at bumili ng mga damit na susuotin ko sa trabaho. Kasi dun sa Dubai ay napakamahal po ng bilihin, na especially sa mga damit. At hindi naman ako nagsisi guys, as napaka worth it po ng pagdaan namin dito sa Bangkok. Which is kung bibilin mo siya sa Pilipinas ay napakamahal. Dito po ay mas makakamura ako at mas makakarami. Sa halagang 500 baht guys is napakarami na nang mabili mo, which is sa Pilipinas, sa peso is 277 point something, which is yung 200 plus mo is hindi ka pa makakabili ng gantong tela. At itong ang mister ko ay nag-request siya na gusto niyang bumili ng tote bag. At lahat ng design po, mapalaki man o mapamaliit, ay 100 baht lamang po. Dahil sikat to sa mga vlogger na nakikita ko na bumibili sila dito ng mga pang-massage. Ang binili ko po guys is ang 7 green balm at ang 7 moisturizing herb. Ang green balm po is yung pang-massage po pag may sakit ka sa likod at yung moisturizing herb naman is yung pang-papatulog. At nagkakahalaga po yan ng 50 baht each dahil dalawa lang po ang binili ko. At kung sakaling makakabisita kayo dito sa Bangkok, ay huwag niyong makakalimutang bumili dito guys. At napakamura at napaka-effective pa talaga. And that's it for today guys. This is Miss Vina, your DIY travel vlog. And please subscribe to my YouTube account, like and share.